RA's number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, ilang buwan bago ang 2025 midterm elections, nakatakda muling magtipon ang mga kasapi ng partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangungunahan ng Pangulo ang Leaders Convergence Summit na gaganapin mamayang hapon sa Manila Hotel. Tema ng pagtitipon ang tugon at aksyon sa pag-unlad o top 3, Tolentino, Abalos, Pacquiao. Nakatakdang magbigay ng guidance si Pangulong Marcos para sa mga miyembro at kandidato ng partido sa darating na halalan sa Mayo. Inaasang dadaluhan ang aktibidad ng higit 1,300 party members, kabilang ang kasalukuyan at mga naghahangad na maging opisyal ng gobyerno mula sa Metro Manila, Region 4A, Region 3 at iba pang rehiyon. Matatanda ang noong Setyembre ng nakaraang taon, idinaos ang General Assembly at National Convention ng PFP kung saan inanunsyo ni PBBM ang senatorial slate ng administrasyon. Bago ang summit, may 3 pang engagements ang Pangulo Lakay. Pero bago yung ay nakatakdang yes, Lakay. Pero bago iba pang schedule ng Pangulong Marcos, ayan sino ba mga kandidato na administrasyon? Administrasyon, Lakay. Kasama ba si Manang Aimee? Ayan. Kasama siya, Lakay. Kasama. Akala ko outside ko lang muna ang Senator Aimee Marcos dahil hindi sila magkasundo ni sister. Oo, di ba? Yung Magic 12 nila, Lakay, ay si dating Secretary Benhur Abalos, si Mayor Abby Binay, si Senator Pia Cayetano, Senator Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Aimee Marcos, Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Senator Tito Soto, Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Deputy Speaker Camille Villar. Ayan para ba nung time ni dating Pangulong Digong solid ba yan? Ayan. Pasok ba yung 12 sa sa Magic 12? Yun lang kayo kanila. Anong sabi ni Chairman Boy George Garcia? Saan na kayo? Sige, ituloy mo na. Ayan, good luck sa mga senatorial candidates na administrasyon. At nasa administrasyon din pala yung Senator Manny Pacquiao, Ping Lacson, Soto, ayan, NPC sila, diba? Si yung tatlo. Parang ano pala ito, Miss Let, parang Rainbow Coalition pala ito. Coalition ng mga iba-ibang. Kasi diba, alyansa na nila halos lahat ng partido. Maliban na lang yata sa LP at saka yung Hugpong. Di ba kasama ang rekta rito? Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Shell Jokno. Ayan. Anyways, ano pa schedule ng Pangulong Marcos, Sister Miss Let. Sister Let. Ayan. Ngayong umaga, Lakay, ay nakatakdang bumisita sa Malacanang si UN Resident Coordinator Gustavo Gonzales. At dadalo rin ang presidente sa one-dap graduation na gaganapin dyan sa PICC at pagkatapos ay didiretso siya sa Rizal Memorial Sports Complex para sa trabaho sa Bagong Pilipinas event. Job fair ba to? Marcos ngayong Friday. Simula ba to ng job fair na Miss Let? Oo, Lakay. Okay. Sabi ng presidente, nationwide na, pati sa mga probinsya, Secretary Benny, di ba? Ayan, magkakaroon ng jobs fair. Ayan, tama lang. Ayan, okay. Para hindi puro ayuda, Lakay, yung ibinibigay ng mamalaan. Trabaho. Sa, mamaya, sa summit ng Partido Federal ng Pilipinas, di ba pag-usapan na ayuda dyan? Guidance daw, Lakay. Guidance. Guidance sa presidente kung ano yung direksyon ng administrasyon para sa tapat at maayos na pamamahala. Ayan, akala ko tapat na pamimigay ng ayuda. Ayan. Kailangan fair share. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss. Uy, matindi yung sabi ni Director Jimmy Santiago na NBI, Miss Let, ha? Di ba sabi ng Pangulong Marcos kahapon maraming binitang mabigat ng presidente kahapon na yung
pambubuli ng China sa atin. Ayan, at ang pinakamalupit dito, ang sabi yun daw pag-question sa national budget for 2025, part daw ng destabilization, Miss Let. Oo, ayan. Lupit Oo yan. daw, lakay yan yung sinabi ng presidente. At kumpiyansa naman siya na malakas ang legalidad ng 2025 GAA. Ayan, kaya pala parang tumanda na ang presidente. Lalaki na eye bags na. Na-stress na. Baka wala nang tulog itong si presidente. Ayan, sa dami ba naman ng mga hamon na kinakaharap ng bansa lakay. Pero alam mo, dun sa speech niya kahapon, dun sa mga leader sa Visayas lakay, binanggit kasi doon ni Governor Petilla na naku, sana naman na hindi ka nagsisisi, Mr. President, na ayan, na napunta ka dyan sa posisyon. At sabi ni Presidente, hindi niya tinitingnan na, hindi siya nagsisisi at hindi niya kasi tinitingnan na mga problema. Ang tingin niya doon ay trabaho. So, yun yung mga kailangan niyang gawin. Ang tanong ni Governor, Secretary, sino nagtanong? Petilla? Governor Petilla. Ang tanong niya kay Presidente kung hindi siya nagsisisi siya na tumakbong Presidente dahil sa dami ng problema. Sana daw ay hindi ang dami daw kasing problema. Sana daw ay hindi nagsisisi ang Presidente. Ganun ba? Anong sabi ng Presidente? Sabi ni Presidente, hindi naman lakay karangalan na maluklok niya sa posisyon na yan. At yung mga problema ay nandiyan naman talaga yan, yung mga hamon. Kaya ang tingin niya doon ay mga trabaho na kailangan gawin. Kailangan niyang harapin. At ang sabi ng Presidente, kami ay hindi papasupil. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Okay, tama. Ayan, nandyan na yan. Dapat harapin at tapusin ang kanyang pamahala at sana ay mapag-iwan siya ng magandang legacy sa taong bayan. Okay? Malakay. So, yun. Alright. Anong yun? Yan ang mga pahayag ng Presidente kahapon. Ayan, dahil mga soundbites na maganda ng Presidente kahapon. Oo nga, kaya marami siyang story. Mukhang inipon mo na naman yan na kaya. Oo, kapag may pagkakataon na nagkakaroon ng ambush interview sa kanya, kasi sinasagot niya naman lahat ng tanong. Ayan, naka-record na lahat yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Sister L.